Mga kabayan, naguguluhan ba kayo kung VUL o traditional insurance ang dapat ninyong kunin? Marami sa atin ang nagbabayad buwan-buwan pero hindi alam kung saan nga ba napupunta ang kanilang pinaghirapang pera. Sa videong ito, hihimayin natin ang katotohanan sa likod ng dalawang insurance na ito sa pinakasimpleng paraan na swak sa bulsa ng pamilyang Pilipino. Kaya naman, siguraduhin na tatapusin mo ang panonood hanggang sa huling bahagi. Dahil sa dulo ng ating video, tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral, ang exit strategy at kung paano mo i-audit ang iyong kasalukuyang polisiya para malaman kung panalo ka ba o lugi. Bago natin simulan, pakinaman ng video nating ito para ma-inspire kami gumawa pa ng mga siksik na aral kagaya nito. At syempre tulungan niyo po ako mag 10,000 subscribers. Maraming salamat po, tara simulan na natin Aral 1, ang unang sipat, pagkakaiba ng all-in-one sa Pure Protection. Pagdating sa usaping pinansyal, marami sa ating mga kababayan ang nalilito kapag naririnig ang salitang insurance. Madalas nating marinig ang VUL o Variable Unit Linked at ang Traditional Insurance, pero ano nga ba talaga ang pinagkaiba ng dalawang ito sa simpleng buhay Pinoy? Isipin mo na lang na nagugutom ka at naghahanap ka ng makakain sa isang restaurant. Ang VUL ay parang isang espesyal na halo-halo na kumpleto sa sahog, may kasamang ice cream, leche flan at gatas kung saan nandoon na ang lahat ng gusto mo sa isang baso. Sa kabilang banda, ang traditional insurance naman ay parang kape at pandesal. Napakasimple, napakadirekta, at ibinibigay lang nito kung ano ang talagang kailangan mo sa umaga na walang labis at walang kulang. Sa madaling salita, ang VUL ay kombinasyon ng proteksyon sa buhay at investment, habang ang traditional insurance naman ay nakapokus lamang sa purong proteksyon ng iyong pamilya nang walang kahalong kahit anong komplikadong pondo. Para mas maintindihan natin kung saan napupunta ang iyong pinaghirapang pera, silipin natin ang loob ng dalawang produktong ito. Kapag nagbayad ka ng premium para sa iyong VUL, ang pera mo ay hinahati sa magkakaibang lalagyan. Ang isang bahagi ay napupunta sa pambayad ng iyong insurance coverage. Ang isang bahagi ay kinukuha ng kumpanya para sa mga admin fees. At ang natitirang bahagi ay ibinibigay sa isang fund manager na siyang nagpapatakbo at nagpapalago nito sa stock market o sa mga bonds. Samantala sa traditional insurance, lalo na kung kukuha ka ng term o whole life, ang bawat piso na ihuhulog mo ay nakalaan lamang sa iisang layunin. Ito ay ang siguraduhing may malaking halaga na makukuha ang iyong pamilya kung sakaling ikaw ay mawala o magkasakit ng malubha. Walang perang ibinabawas dito para i-invest sa mga pabago-bagong merkado, kaya naman mas madaling hulaan at subaybayan ang takbo ng iyong pinoprotektahang account. Dito pumasok ang tinatawag nating maling akala ng maraming Pilipino kapag nakikipag-usap sa mga financial advisors. Marami sa ating mga kababayan, particular na ang mga bagong nagtatrabaho at mga overseas Filipino workers, ang kumukuha ng VUL dahil sa akala na ito ay parang isang regular na savings account na pwedeng uriratin at kuhanan ng malaking tubo paglipas ng ilang buwan o taon. Kailangan nating linawin na ang VUL ay isang produktong pang-insurance pa rin at hindi ito isang mahiwagang alkansya o katulad ng mga digital bank na nagpapakita ng interes araw-araw. Kung ang tanging layunin mo ay ang magpalago ng pera para sa iyong mga panandaliang luho o emergency fund, magkakamali ka kung sa VUL mo ito itatabi dahil ang pangunahing silbi nito ay protektahan ang pamilya mo sa oras ng hindi inaasahang krisis habang nag-iipon ng pondo para sa malayong hinaharap. Isa pang malaking kaibahan na dapat mong malaman ay ang konsepto ng pagiging flexible laban sa pagiging garantisado ng iyong pinanghahawakang polisiya. Dahil ang VUL ay nakasandal sa takbo ng ekonomiya at stock market, ang halaga ng iyong naiipon o tinatawag na fund value ay pwedeng tumaas ng malaki kapag maganda ang takbo ng negosyo sa bansa. Pero pwede rin itong bumagsak ng husto kapag nagkaroon ng krisis. Sa traditional insurance naman, ang lahat ng benepisyo ay nakasulat na sa kontrata mula pa sa unang araw ng iyong pagpirma at ito ay garantisadong hindi magbabago anuman ang mangyari sa labas ng mundo. Kung nakasaad sa iyong traditional policy na makakakuha ang pamilya mo ng fixed amount kapag may nangyari sa iyo,
Iyon ang eksaktong matatanggap nila ng walang bawas dahil hindi apektado ang iyong pondo sa pagbaba ng halaga ng mga shares sa merkado. Bilang isang praktikal at tiyak na gabay para sa iyong pamilya ngayon, ang unang hakbang na dapat mong gawin ay ang maupo at suriin ng mabuti ang iyong kasalukuyang buwan ng budget. Kung ikaw ay kasalukuyang gipit sa pera, may mga binabayarang utang o sakto lang ang kinikita para sa araw-araw na gastusin, pero gusto mo pa ring bigyan ng kapanatagan ng isip ang iyong mga anak, ang pinakamatalinong desisyon ay ang kumuha muna ng traditional term insurance dahil ito ang nagbibigay ng pinakamataas na proteksyon sa pinakamababang halaga. Ngunit kung ikaw naman ay may maluwag na cash flow, may labis na kita buwan-buwan, at aminado ka sa sarili mo na wala kang sapat na oras o kaalaman para mag-aral kung paano mag-invest sa stock market, doon mo palang pwedeng ikonsidera ang pagkuha ng VUL upang ang kumpanya na ang bahalang magpatakbo ng iyong pera habang protektado ang iyong buhay. Aral 2. Ang hubad na katotohanan sa charges at fees. Kapag nagsisimula ka palang magbayad ng iyong insurance, marami sa ating mga kababayan ang hindi nakakaalam na ang bawat pisong inihuhulog nila ay hindi buong napupunta sa kanilang ipon o proteksyon. Sa mundong pinansyal ng VUL, mayroon tayong tinatawag na premium charges na nagaganap sa unang 3 hanggang 5 taon ng iyong kontrata. Ibig sabihin nito, kapag nagbayad ka ng iyong premium sa unang taon, malaking porsyento ng perang ito na madalas ay umabot mula 70 up to 100% ay kinukuha ng kumpanya para ibayad sa komisyon ng iyong ahente, sa pagproseso ng mga papel at sa iba pang admin fees. Kaya naman kung titingnan mo ang iyong account paglipas ng 12 buwan, magugulat ka na halos zero o napakaliit pa lamang ng nakalagay sa iyong fund value dahil ginamit ang iyong paunang hulog sa mga panloob na gastusin ng kumpanya. Bukod sa mga paunang bayarin na ito, mayroon pa tayong tinatawag na cost of insurance o COI na patuloy na ibinabawas sa iyong pondo habang tumatakbo ang mga taon. Ang cost of insurance ay ang aktwal na halaga na siningil sa iyo ng kumpanya para sa panganib na kanilang sinasalo kung sakaling may mangyari sa iyong buhay. Ang katotohanan na hindi madalas na ipapaliwanag ng malinaw sa ating mga kababayan ay ang pagtaas ng COI habang ang isang tao ay tumatanda. Dahil mas lumalaki ang tsansa na magkasakit o mamatay ang isang tao kapag may edad na, mas lumalaki rin ang kaltas na ito bawat buwan. Kung ang takbo ng stock market ay bagsak at sabay na tumataas ang iyong cost of insurance dahil ikaw ay may edad na, may malaking panganib na maubos ang iyong naipong pondo kung hindi mo ito babantayan at reresubahan ng karagdagang hulog. Kung ikukumpara naman natin ito sa traditional insurance, particular na sa mga term insurance policies, ang sistema ng kanilang bayarin ay napakasimple at napakatapat. Sa traditional insurance, walang mga nakatagong fund management fees o premium charges para sa mga investment dahil wala namang pondo na pinapatakbo sa merkado. Kung ang napagkasunduang bayad sa iyong kontrata ay 10,000 pesos bawat taon para sa isang particular na proteksyon, iyon lamang ang iyong ilalabas na pera at wala nang iba pang ibabawas sa iyo sa mga susunod na buwan. Walang komplikadong kalkulasyon na kailangang intindihin at hindi mo kailangang mag-alala kung lumiliit ba ang halaga ng iyong proteksyon dahil ang presyo at ang benepisyo ay nananatiling permanenteng nakapako mula simula hanggang sa katapusan ng iyong termino. Isang malaking patibong din na madalas ikatuwa ng ating mga overseas Filipino workers at mga empleyado ay ang tinatawag na premium holiday sa mga produktong VUL. Madalas sabihin ng ilang ahente na okay lang na hindi magbayad ng hulog sa loob ng ilang buwan o taon kung sakaling mawalan ng trabaho dahil mayroon namang premium holiday. Ang hindi naunawaan ng marami ay ang katotohanan na kapag hindi ka naghuhulog ng pera, ang kumpanya ay patuloy pa rin kumakaltas ng cost of insurance at admin fees bawat buwan mula sa naipon mong fund value para manatiling buhay ang iyong proteksyon. Kung matagal kang hindi magbabayad at tuluyang masaid ang laman ng iyong investment account, ang iyong buong policy ay automatikong magiging lapse o mawawalan ng bisa na magiging dahilan upang masayang ang lahat ng iyong naunang naipundar. Bilang isang tiyak at praktikal na hakbang na magagawa mo ngayon, mag-login ka sa iyong online insurance account o tawagan mo ang iyong financial advisor para hingin ang iyong tinatawag na policy illustration document.
pumunta ka ng direkta sa page 3 o page 4 kung saan nakasulat ang table of charges at basahin mo ng mabuti kung magkanong porsyento ang kinakaltas sa iyong pera taon-taon. I-compute mo gamit ang calculator kung magkanong kabuuang piso ang napupunta sa bulsa ng insurance company bilang admin at management fees kumpara sa aktual na halaga na pumapasok sa iyong investment. Sa pamamagitan ng pagsusuring ito, malalaman mo ng malinaw kung ang kasalukuyan mong binabayaran ay nagtatrabaho ba talaga para sa iyong kinabukasan o kung mas nahihirapan lang ang iyong bulsa sa dami ng mga nakatagong kaltas. Aral 3. Ang diskarte ng BTID by term, invest the difference. Sa mundo ng personal finance, mayroong isang sikat at napaka-praktikal na diskarte na ginagawa ng mga wise na Pinoy na tinatawag na BTID o by term, invest the difference. Ang ibig sabihin lang nito ay sa halip na kumuha ka ng isang mahal na VUL na pinagsama na ang insurance at investment, hahatiin mo ang prosesong ito sa dalawang magkahiwalay na hakbang. Bibili ka ng isang traditional term insurance na may napakababang presyo para masigurado ang kaligtasan at proteksyon ng iyong pamilya at ang natipid mong pera kumpara sa buwanang singil ng VUL ay ikaw mismo ang hahawak at magpapasya kung saan mo gustong i-invest. Sa pamamagitan ng diskarteng ito, nakukuha mo ang pinakamataas na proteksyon para sa iyong mga mahal sa buhay habang hawak mo ng buong buo ang kontrol sa iyong mga natitirang ipon nang walang anumang kaltas mula sa mga insurance managers. Para mas madali itong maunawaan ng ating mga kabayan, gumawa tayo ng isang simpleng halimbawa ng computation gamit ang mga karaniwang presyo sa merkado ngayon. Isipin mo na nagbabalak kang kumuha ng VUL at ang sinabing buwanang hulog para dito ay 3,000 pesos upang makakuha ka ng sapat na insurance coverage. Kung gagamitin mo ang diskarteng BTID, titingnan mo ang katapat na traditional term insurance na may kaparehong halaga ng proteksyon at makikita mo na ang presyo nito ay pwedeng pumatak lamang sa 1,000 pesos bawat buwan. Dahil mas mura ang term insurance, mayroon kang natitirang sukli na 2,000 pesos bawat buwan mula sa iyong orihinal na budget na 3,000 pesos. Ang 2,000 piso na ito ngayon ang tinatawag nating difference na gagamitin mo para sa iyong sariling pagpapalago ng pondo. Ang susunod na malaking tanong ng marami nating kabayan ay kung saan naman pwedeng ilagay ang natipid na 2,000 piso bawat buwan para ito ay lumago ng ligtas at legal. Napakaraming magagandang institusyon sa Pilipinas ngayon na pwedeng-pwede sa mga ordinaryong mamamayan tulad ng Pag-ibig MP2 Savings Program na nagbibigay ng mataas na dividend taon-taon, tax-free at garantisado pa ng ating gobyerno. Pwede mo ring gamitin ang SSS Peso Fund o kaya naman ay magbukas ng account sa mga kilalang digital banks na nag-aalok ng mataas na interes bawat taon kumpara sa mga tradisyonal na bangko sa kanto. Kung medyo matapang ka naman sa peligro, pwede mong ilagay ang pera sa mga low-cost index funds o kaya ay sa mga mutual funds kung saan mas maliit ang kinakaltas na management fees kumpara sa mga fund managers ng mga kumpanya ng insurance. Gayunpaman, ang diskarteng BTID ay mayroong isang napakalaking hamon na dapat harapin ng bawat Pilipino, at ito ay ang usapin ng sariling disiplina sa paghawak ng pera. Ang diskarteng ito ay epektibo lamang para sa mga taong may matigas na paninindigan na talagang itatabi at i-invest ang natipid na 2,000 piso buwan-buwan nang walang bawas. Kung ang mangyayari ay kukuha ka nga ng murang term insurance pero ang natipid mong pera ay ipambibili mo lang ng milk tea, gagamitin sa mga online shopping sale o ipangpasyal kasama ang mga kaibigan, mas mabuting kumuha ka na lang ng VUL. Sa VUL kasi, kahit papaano ay sapilitan ang pagbawas ng iyong pera para sa investment dahil kasama na ito sa iisang bill na binabayaran mo kaya napipilitan kang mag-ipon para hindi mawala ang iyong polisiya. Bilang isang tiyak at praktikal na gabay na pwede mong simulan sa mismong araw na ito, magbukas ka ng isang hiwalay na digital bank account o kaya ay magparehistro ka online sa Pag-ibig MP2 account gamit ang iyong computer o cellphone. Pagkatapos mong makakuha ng isang regular at murang traditional term insurance, ay set up mo ang iyong online banking account para automatikong maglipat o mag-auto-debit ng fixed amount mula sa iyong sahod patungo sa iyong hiwalay na investment account bawat buwan. Sa pamamagitan ng paggawa ng automated system na ito,
tinatanggal mo ang tukso na gastusin ang iyong sukling pera at masisiguro mo na ang iyong diskarte sa buhay ay nagpapatuloy ng maayos habang sabay na lumalago ang iyong proteksyon at ang iyong sariling mga pinapatakbong pamumuhunan. Aral 4. Pag-angkop sa life stage ng pamilyang Pilipino. Walang iisang uri ng insurance na masasabi nating perpekto para sa lahat ng tao dahil ang bawat Pilipino ay may kanya-kanyang pinagdadaanan at magkakaibang estado sa buhay. Ang pangangailangan mo sa pananalapi kapag ikaw ay binata o dalaga pa ay malayong-malayo sa pangangailangan mo kapag ikaw ay may asawa at 3 anak na pinag-aaral. Kaya naman, napakahalaga na iangkop mo ang iyong pipiliing insurance sa kasalukuyan mong sitwasyon o life stage upang hindi masayang ang iyong pinaghirapang kita. Kung susuriin natin ang buhay ng isang ordinaryong pamilya, makikita natin na ang pagpapasya sa pagitan ng VUL at traditional insurance ay dapat ibatay sa kung sino ang dumedepende sa iyong kita at kung gaano kalaki ang iyong kakayahang magbayad buwan-buwan nang hindi nagigipit ang iyong kusina. Para sa mga kabayan natin na nagsisimula pa lamang sa kanilang karera, mga bagong breadwinner at mga minimum wage earners, ang pinakaimportanteng layunin ay ang makakuha ng pinakamalaking proteksyon sa pinakamababang halaga. Kung ikaw ang inaasahan ng iyong mga magulang at mga kapatid para sa kanilang pagkain at pambayad sa kuryente, hindi mo kayang maglaan ng malaking halaga para sa mga mamahaling VUL. Ang traditional term insurance ang pinakatamang sagot para sa iyo sa yugtong ito dahil sa maliit na halaga bawat buwan ay makasisiguro ka na kung sakaling may mangyari sa iyo ay may sapat na ₱1,000,000 na maiiwan ang pamilya mo para magpatuloy sa buhay. Hindi mo muna kailangang isipin ang investment na kasama sa insurance dahil ang bawat pisong natitipid mo ay mas magandang gamitin muna sa pagbuo ng iyong emergency fund sa bangko. Sa kabilang banda, para naman sa ating mga overseas Filipino workers na nagtitiis sa ibang bansa, marami ang nabibiktima ng maling akala dahil sa matinding takpot na umuwi sa Pilipinas nang walang naipong pera. Maraming OFW ang kumukuha ng VUL dahil sa pangakong paglipas ng 10 years ay may malaki na silang pondo habang protektado ang kanilang buhay. Kung ikaw ay isang OFW na kumikita ng malaki, walang sapat na oras para mag-monitor ng mga stock market, at disiplinado sa pagbabayad ng premium ng tuloy-tuloy sa loob ng mahabang panahon, ang VUL ay pwedeng maging isang optional na tool para sa iyo. Ngunit kailangan mong tiyakin na ang kukunin mong pulisiya ay kayang bayaran ng iyong pamilya o ng iyong sahod kahit magkaroon ng emergency upang hindi ito basta-basta mawalan ng bisa at masayang ang iyong mga naunang naipadalang pera. Para naman sa ating mga kabayan na may mga maliliit na negosyo o mga MSMEs, mas strategic at mas matalino ang pagpili sa traditional whole life o kaya naman ay mga critical illness insurance. Bilang isang negosyante, ang iyong kapital o cash flow ay dapat na nakatutok at umiikot sa loob ng iyong mismong negosyo dahil doon mo mas mabilis na mapapalago ang iyong pera kumpara sa stock market na pinapatakbo ng mga insurance companies. Hindi mo kailangan ng isang volatile o urong-sulong na investment na kasama sa iyong insurance dahil ang tanging kailangan mo lang mula sa kumpanya ay ang kasiguruhan na kung sakaling ikaw ay magkasakit o mawala, may pondo na papalit sa iyong pwesto sa negosyo upang hindi bumagsak ang kabuhayan na iyong itinayo para sa iyong pamilya. Bilang isang tiyak at praktikal na gabay para sa iyo, ang pinakamagandang gawin mo ngayong gabi ay kumuha ng isang pirasong papel at isulat ang iyong mga financial goals sa susunod na 5 hanggang 10 years. Kung ang layunin mo ay short-term tulad ng pondo para sa pagpasok ng iyong anak sa kolehiyo o pambili ng sariling bahay, huwag na huwag mong iaasa ang perang ito sa isang VUL dahil kung sakaling bagsak ang ekonomiya sa taong gagamitin mo na ang pera, baka maliit na halaga na lang ang iyong makuha. Gamitin ang traditional insurance para sa purong proteksyon ng iyong buhay at ilagay ang iyong mga ipon para sa edukasyon sa mga fixed at garantisadong savings accounts upang masiguro mo ang magandang kinakabukasan ng iyong mga anak anuman ang mangyari sa merkado. Aral 5, ang exit strategy at pag-audit sa pulisya mo ngayon.
Darating ang panahon sa iyong buhay, pinansyal na kailangan mong harapin ang katotohanan at suriin kung ang mga nakaraang desisyon mo sa insurance ay nakatutulong pa ba o nagiging pabigat na sa iyong bulsa. Marami sa ating mga kababayan ang patuloy na nagbabayad ng kanilang VUL buwan-buwan ng pikit mata dahil lamang sa takot na baka mawala ang kanilang proteksyon. Ang unang hakbang sa pag-audit ng iyong kasalukuyang polisiya ay ang paghiling ng tinatawag na fund statement o ang pagtingin sa iyong online portal. Kung ikaw ay 5 taon nang nagbabayad ng 30,000 pesos bawat taon, ibig sabihin ay nakahugot ka na ng kabuuang 150,000 pesos mula sa iyong sahod. Kung sa pag-check mo ngayon ay nakita mong 40,000 pesos pa lang ang laman ng iyong aktual na fund value, oras na para maupo, mag-isip-isip at simulan ang pagtatanong kung ito nga ba ang tamang lalagyan para sa iyong mga pinaghirapang ipon. Kung matapos ang iyong pagsusuri ay napatunayan mo na mas lalo ka lang nabaon sa utang dahil sa bigat ng buwanang premium ng VUL, o kaya naman ay natutunan mo na ang diskarteng mag-invest mag-isa sa mga mas ligtas at direktang programa ng gobyerno, pwedeng-pwede mong ikonsidera ang pag-surrender ng iyong kasalukuyang polisiya. Ang pag-surrender ay nangangahulugan na formal mong ipapakansela ang iyong kontrata sa kompanya upang makuha mo ang natitirang fund value sa iyong account sa anyong cash. Ang perang makukuha mo mula sa pag-surrender ng VUL ay pwedeng magsilbing panimula para sa iyong bagong diskarte kung saan lilipat ka na sa isang mas praktikal at mas murang traditional term insurance na walang kasamang komplikadong kaltas. Sa ganitong paraan, hindi mawawala ang seguridad ng iyong pamilya habang nababawasan ng malaki ang iyong buwanang sabit at bayarin. Isang malaking psikolohikal na balakid para sa maraming Pilipino pagdating sa usaping ito ay ang tinatawag nating sunk cost fallacy o ang panghihinayang na bitawan ang isang bagay dahil sa dami ng perang nagastos na rito. Maririnig mo sa marami nating kabayan ang linyang sayang naman ang mahigit 100,000 piso na naihulog ko na sa aking insurance sa loob ng ilang taon kung ititigil ko lang ngayon. Ngunit kailangan mong tandaan na ang perang lumabas na sa iyong bulsa ay hindi mo na mabalik kailanman. At mas lalo ka lang manghihinayang sa mga susunod mo pang ihuhulog sa mga darating na taon kung ang produktong ito ay hindi naman tugma sa totoong pangangailangan ng iyong pamilya. Ang pagtanggap sa naging pagkakamali sa nakaraan ay bahagi ng pagiging matalino sa pera. At ang mahalaga ay maputol ang maling sistema upang masimulan ang tamang paghawak sa iyong natitirang kita. Bago mo tuluyang gawin ang paglipat, kailangan mong magkaroon ng isang sigurista mindset upang hindi malagay sa peligro ang iyong buong pamilya habang binabago mo ang iyong financial plan. Huwag na huwag mong ika-cancel o isusurrender ang iyong lumang VUL policy nang hindi ka pa opisyal na naa-approve, nakakapagbayad ng paunang hulog, at nakakahawak ng kontrata para sa iyong bagong traditional insurance. Ang pinakamalaking pagkakamali na pwedeng mangyari ay ang mawalan ka ng coverage sa loob ng ilang linggo o buwan habang naglalakad ng mga bagong papel dahil kung sakaling may hindi inaasahang kaganapan sa panahong iyon ay walang makukuha ang iyong pamilya. Siguraduhin na ang bagong traditional term policy mo ay in-force o ganap ng aktibo bago mo formal na lagdaan ang termination letter ng iyong lumang VUL account. Bilang isang tiyak at praktikal na gabay na pwede mong gawin ngayong linggo, mag-set ka ng isang oras para makipag-usap o mag-email sa iyong insurance company o financial advisor. Huwag kang mahiya o matakot na magtanong ng direkta tungkol sa iyong mga opsyon dahil pera mo ang nakasalalay dito at tungkulin nilang sagutin ang bawat urirat mo. Itanong mo sa kanila kung magkano ang magiging eksaktong matitipid mo bawat buwan kung sakaling i-convert o palitan mo ang kasalukuyan mong VUL patungo sa isang purong traditional paid-up or term insurance habang pinapanatili ang parehong halaga ng proteksyon para sa iyong pamilya. Sa pamamagitan ng direktang hakbang na ito, mabibigyan mo ng kalinawan ang iyong isip at makagagawa ka ng tamang exit strategy na magpapagaan sa iyong buwanang gastusin habang patuloy na binibigyan ng secure na bukas ang iyong mga mahal sa buhay. Sa pagtatapos ng ating talakayan, tandaan na walang isang uri ng insurance na perpekto para sa lahat, ngunit laging may tamang diskarte na swak sa iyong kasalukuyang buhay at budget.
Ang VUL ay may sariling silbi kung hanap mo ay sa pilitang ipon, ngunit ang traditional insurance, lalo na sa diskarteng BTID, ang nagbibigay ng pinakamataas na proteksyon sa pinakamababang halaga habang hawak mo ang kontrol sa iyong investment gaya ng Pag-ibig MP2. Huwag matakot na buksan at i-audit ang iyong mga pulisya ngayon dahil pera at pinagpaguran mo ito. Kung napatunayan mong lugi o mabigat na ang iyong kasalukuyang insurance, huwag manghinayang sa sunk cost, gumawa ng tamang exit strategy at lumipat ng ligtas. Protektahan ang pamilya sa praktikal na paraan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like, mag-subscribe sa Tips in Life at i-share ito sa ating mga kabayan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo at suggestions nyo para masama natin sa video, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.